kahit sa advocacy sa IP, the whole Philippines, the whole Mindanao, si Pastor Kibuloy naging isang instrumento na ang pagkilala niya bilang isang malaking leader sa buong sanglibutan. Si Pastor Kibuloy naggawa ng isang panahon na maging makilala at saka ma-advocate ano naman ang karapatan ng katutubo sa buong Pilipinas, lalo na dito sa atin sa Mindanao. So si Pastor Kibuloy, kahit ganon yung sa kanyang situation, malaking bagay o parte sa buhay ng mga katutubo. Hindi lang partikular sa Davao City, kundi sa halos sa buong Mindanao, si Pastor Kibuloy, kinikilala talaga yung kanyang leadership at saka yung kanyang pag-recognize ng mga katutubo sa buong Mindanao. Gaano ho ba kahalaga itong paggunita po natin nitong ikalawang anibersaryo ng pagtanggap po ng Blaan Community kay Pastor Apollo C. Kibuloy bilang Datu Tudlabon? Actually, itong parang sa term namin dyan is sa pagtanggap at saka pag-investiture kay Pastor Apollo Kibuloy doon sa tribong Blaan. Ito ang pinakamalaking landmark sa tribo between sa leadership ni Pastor, na para sa tribo very important, mahalaga talaga ito kasi si Pastor marami siyang pananaw, paningin para sa future ng mga kabataan ng katutubo, kahit yung mga katutubo. So itong anniversary ngayon na pangalawa, pinaka-importante ito na ma-celebrate kasi ito memorable at saka importante para sa tribong Blaan. Kahit kami sa tribo sa Mindanao, kasi alam namin ito na narinig, nakita ang activity. So ito very important kasi memorable ito in between Pastor Apollo Kibuloy and the indigenous peoples through sa Blaan tribe, sir. Opo. Ang ibig sabihin nito ay kasama ng Blaan community, ng indigenous people, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano ho ba? That's right. Yes po. Paano ho ba natulungan kayo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang indigenous people? Ano po bang mga tulong na ibinigay ni Pastor Apollo C. Kibuloy? Alam natin, simula pa nung pagkabata dahil sa bundok po ito ipinanganak, kasama po yung mga indigenous people. Actually, kami naman sa tribong Ubo-Manobo. Actually, si Pastor Kibuloy dito man talaga sa amin yan, sa particular sa Davao City, part sa Tamayong, adjacent lang sa lugar namin sa Barangay Tambubong sa Baguio District. Actually, si Pastor Kibuloy bilang isang leader, religious leader, para sa aming tribo after nang siya in-investiture sa tribo the whole Mindanao. Actually, malaki ang tulong. Kahit sa pananaw lamang sa mga plano pag-donate na mga venue during sa mga meeting, itong malaking tulong ito. Kahit sa advocacy sa IP, the whole Philippines, the whole Mindanao, si Pastor Kibuloy naging isang instrumento na ang pagkilala niya bilang isang malaking leader sa buong sanglibutan. Si Pastor Kibuloy naggawa ng isang panahon na maging makilala at saka ma-advocate ano naman ang karapatan ng katutubo sa buong Pilipinas, lalo na dito sa atin sa Mindanao. So si Pastor Kibuloy, kahit ganon yung sa kanyang situation, malaking bagay o parte sa buhay ng mga katutubo. Hindi lang partikular sa Davao City, kundi halos sa buong Mindanao, si Pastor Kibuloy, kinikilala talaga yung kanyang leadership at saka yung kanyang pag-recognize ng mga katutubo sa buong Mindanao. Opo. At bukod nga po sa mga material na bagay na ibinibigay po ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa lahat ng mga kapatid nating indigenous people, kung naalala po ninyo, hindi ho ba, nakatulong din ho ba yung mga programa ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa telebisyon, sa social media, yung pagpapalaganap ng impormasyon patungkol po sa pagprotekta sa karapatan ng mga indigenous people, lalo na laban po dito sa patuloy na pangre-recruit ng CPP, NPA, NDF sa mga indigenous people? That is correct, Sir Jake. Bakit? Hindi basta-basta yung maka-access ka doon sa social media, even doon sa communication. Hindi basta-basta yan. So si Pastor Kibuloy, itong kanyang communication through sa radio station and television, open talaga si Pastor Kibuloy.
Ibig sabihin, yung tulong ni Pastor Kibuloy doon sa social media na kahit itong sinasabi ko ayun, marinig ito ng buong Mindanao. So itong sinasabi ko, nagsasalita ako ngayon, that is part of consideration na binigay ni Pastor Kibuloy sa tribo. Na ako bilang leader ng tribo sa buong Mindanao, makasilita at saka mag-express ano naman yung dapat kailangan ng tribo o ano yung dapat tingnan ng tribo o paano yung tribo makatayo doon sa bitna ng pag-aapi ng kalaban ng gobyerno yung CPP-NPA. Si Pastor Kibuloy, malaki ang kanyang tulong in terms of social media, in terms of communication, relationship, malaki talaga ang kanyang tulong. Even in physical, mayroon kami mga activity na kahit si Pastor Kibuloy nagkaroon sa kanyang internal problem, pero si Pastor Kibuloy tuloy yung practical na tulong niya sa mga activity namin, the whole Mindanao, indigenous people. So, si Pastor Kibuloy para sa amin talaga, yun ang dahilan bakit may name investiture kami sa kanya, yung tinatawag na pamulingan. Ibig sabihin, yung sinasabing dato pamulingan, magawa niya kung ano ang dapat niyang gawin para makatulong lang si Pastor Kibuloy handa. Yun ang ibig sabihin ng dato pamulingan. Talagang matulungin talaga sa lahat ng mga taong nangailangan, lalo na sa indigenous people, si whole Mindanao. Opo, opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Datu, alala din po ninyo, nabigyan din po kayo ng pagkakataon dito sa SMNI na mabigyan ng programa para po ay mag-represent, no, sa lahat po ng mga indigenous people diyan po sa Mindanao. Hindi pa siya naging politiko, pero sa matagal na panahon ay talagang nakikita mo talaga yung sincerity niya sa pagtulong sa mga kababayan, sa mga kapatid natong indigenous people, kung saan binuo nga niya itong UNIFIL, kung isang organisasyon na kanyang binuo para po sa kapakanan ng lahat ng ating mga indigenous people. Yes, yan, Sir Jake. Ang UNIFIL naging partner ng indigenous peoples, Yol Mindanao. Kung ano ang mga activity ng mga IP, ang UNIFIL, yun talaga ang partner namin para pag-usapan kung ano ang dapat gawin, ano ang mga plano na gawin natin sa tribo sa Bihol, Mindanao. Si Pastor, actually, mayroon kaming plano yung napunta ko sa Mount, sa Holy Mountain. Mayroon kami napag-usapan while nga nag-meeting kami na ipakakiti ang mga facilities during sa mga meeting, kahit yung mga transportation facilities niya, ipagamit niya during mga activity. Kahit yung financial support, nag-commit siya sa amin. Pero nangyari talaga yun, yung bago ng convention namin, the whole Mindanao, before ang election. So, nakatulong talaga, almost ilang amount yung natulong niya personally sa organization during sa Mindanao convention namin. Si Pastor hindi lang yung salita, kundi lahat yan parang may mga bagay na tinutupad talaga niya para lang sa sincere na pag-iisip niya sa pagtulong para talaga sa mga katutubo. Dato, maayong buntag, si Admar po ito. Gaano po kahalaga na marami pang mga individual, lalo na sa mga namumuno sa ating bansa ngayon, na maging kagaya po ni Pastor Apollo C. Kibuloy, na kabilang sa prioridad na tinutulungan ay kayo po na mga IP? Yeah. Yes, Dato? Actually, kung tutuusin lang, si Pastor, marami pang mga bagay na pagpupuan o paplanuhin. Kasi sa ngayon, Sir, kahit kami mismong mga leader, kung magpunta kami sa ground, almost 70% yung mga katutubo sa ngayon, andyan pa rin sa mga liblib na lugar. Lack of attention kasi alam mo man ang ating gobyerno. Andyan lang, hanggang andyan sa barangay proper lang. Kung pupunta ka ng mga sityo sa mga kabundukan, minsan wala nang services ng gobyerno diyan. Para sa akin, yun sana ang bilang namin kay Pastor, na pwedeng mapuntahan, pwedeng malapitan yung mga tao na parang lack of opportunity kasi hindi na sila
pwedeng puntahan pa ng mga local government kahit sa barangay official kasi masyado nang malayo. Kami mismo sa mga organizer, ng mga leader sa mga IP, ang aming ginagawa, inorganize talaga yung mga IP doon sa mga kabundukan. Bakit? Mayroong organizer din dyan na andyan sa kabila, andyan sa Partidong Komunista. Kung di namin mapukusan ang mga tribo nandyan sa mga liblib, possible na yan, mabiktima naman ulit sa ginagawa noon na maraming mga kabataan na biktima doon sa mga pag-rally, kahit gagamitin sila doon sa mga eskwelahan, pero wala naman mangyari. Ang isang namin noon kay Pastor na ituloy natin itong advokasya sa tribo na hindi sana ito mabiktima sa ginagawa ng komunistang partido para gagamitin lamang ang kabataan ng mga tribo para gamitin doon sa kanilang interes. Pinipirahan ang mga kabataan sa mga tribo, dinadala ang issue doon sa international, pero pag may amount na may binigay na sa kanila, kahit kusing, wala mang umaabot sa kanila, kahit isang tinilas, hindi man sila nabigyan. So yun ang namin na si Pastor, malaking bagay para sa amin na naging instrumento na makatulong talaga sa tribo. Sana mabigyan siya ng tuloy-tuloy, na magandang maraming blessing para sa ating mga tribo na hanggang ngayon andyan pa sa pagka-fortunate sa kanilang buhay. Opo, at dito natin ma-appreciate, Dato, kung sino talaga si Pastor Apollo C. Quiboloy na talagang may pake sa mga IP. Hindi lang yung para magpasikat lang, magpapogi lang, tulong sa mga IP, tapos after nyan, iiwan pang picture taking. Ito talaga tuloy-tuloy at walang humpay na pagtulong, anuman yung mga pangangailangan ng mga IP, meron nga siyang itinatag na grupo intended para sa kapakanan, pagtataguyod, pag-develop sa ating mga kapatid na IP po, Dato. Sir, in behalf of the indigenous peoples, the whole Mindanao, we have 86 major tribes in the whole Mindanao. Kami nagpapasalamat kay Pastor Quiboloy. Kahit ganoon, mayroon pa rin mga grupo, kagaya ng UNIFIL, na mayroon, yun ang sinaskingan niya para sa tribo. Kung ano ang mga dapat gawin para sa kanila, itong UNIFIL naging practical na partner talaga ng tribo sa buong Pilipinas. Actually, itong pangalawang anniversary ngayon ng Blaan, no? So ito, nag-sign lamang ito na ang ginagawa ni Pastor Quiboloy very important at saka mahalaga doon sa katutubo, particular sa Blaan tribe, no? Kasi yung mga leader din doon, kami nag-usap-usap tungkol kay Pastor Quiboloy. Sila mismo nagpapasalamat din sa pagbigay pansin ni Pastor Quiboloy sa kanilang mga community sa Blaan tribe. So yun ang namin na I hope na si Pastor, kami para sa amin sa tribo sa buong Mindanao, hindi namin makakalimutan. Continuous yung prayer para sa kanya, para sa tuloy-tuloy na pag-resolve sa mga problema nga dumarating talaga sa atin. Hindi naman maiwasan natin yan habang andito may buhay pa tayo, andito pa tayo sa buong mundo. Kabilang po kayo na mga IP, Dato, sa talagang naunguna sa mga plataforma po ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kabilang din po ba kayo sa mga nanghihinayang sa naging resulta po ng nakalipas na halalan o eleksyon? Kahit kami sir, maraming parang sabi siya pa nag-uol sa resulta. Dismayado. Bakit? Malaki ang expectation namin sa buong tribo, sa buong Mindanao. Malaki. At saka yung expectation nila kay Pastor Quiboloy, malaki masyado. So kahit ganun naman sir, kami mismo may mga expectation sa mga tauhan natin, sa mga tribo na ganun talaga. Pero ang hindi mawala sa atin, kahit mawala man tayo sa politiko, pero ang hindi mawala sa atin talaga sir, yung personal communication at saka relationship at saka yung nagawa ni Pastor Quiboloy sa mga tribo, hindi talaga makalimutan yan. Kasi andyan na talaga yan eh.
palaging maramdaman yan, palaging maisip-isip at saka andyan na talaga sa buhay nila ang ginagawa ni Pastor sa buhay ng mga katubo. Alright. Dato, siguro huling mensahe po ninyo. Kung nakikinig man si Pastor ngayon, ano ho ba yung mensahe po ninyo sa kanya? Pastor, nakailamanggit ka sa ako sa akong leadership. Naabtan lang yun ta, Pastor, sa dakong kalihukan ni Satanas na naghatag og dako nga disturbo sa ato. Kay ang iyang pagtuo nga kung kita magapadayon yun dako og apekto sa gibuhat ni Satanas sama sa ibang buhat sa partidong CPP-NPA. Marami pong salamat, Pastor, in behalf of the indigenous peoples, the whole Mindanao. Kami nagpapasalamat sa iyo. Kahit yung last na convention namin, nabuhay ang convention within 4 or 3 days. Alam mo, Pastor, ang nanguna dyan sa pagtulong ikaw, Pastor. So yun ang dahilan, hindi ka namin makalimutan. Malaki ang parang sabi sa pagkaguol namo sa resulta sa eleksyon. Pero kami wala minagkutob lang diya, Pastor. Kami ang among ipadayon nga tabang sa imuha, muang padayon nga pag-ampo no, sa kasudbaran sa mga problema, o kami dili ni mutulog, o kami nag-asa sa imuha nga magkauban-uban gihapunta no, sa sunod nga panahon sa pagtugot sa Ginoo sa atua. Daghan kayong salamat, Pastor, o sa Unitel, o sa imong social media. Kay kining akong pagsulti, dako ni makatabang sa tribo pod sa tibok Mindanao nga ang imong pangalan nagpadayon gyapon sa pag-support sa mga IP sa tibok Mindanao samtang ikaw ana pa diya sa kinabuhi nga matinabangon. Salamat, Pastor. Salamat sa tibok Unipel. Salamat po sa tibok UGC at diin mahimo ng partner namo sa tribo sa tibok Mindanao. Salamat, Pastor. Salamat sa tibok Unipel. Salamat sa tibok staff. Maraming salamat, Sir Jake, at saka si Sir Maisa. Salamat din sa inyo lahat. Opo, daghang salamat, Dato. O sa ulitin po, mabuhay po kayo. Mabuhay! Mabuhay, Sir. Mabuhay. Ayun po, mga kababayan, si Dato Joel Una, chairperson po ng Mindanao Indigenous Peoples Conference for Peace and Development ang ating nakausap.